Gaano ba katotoo na ayon sa ibang mga Bible scholars na ang reliyong Romano-Katoliko ay nasulat na sa Biblia? Gayon din kung ano ang magiging role nito sa ating panahon at sa mga huling araw? Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang theory na ito? Ito ba ay biblical? Kaya samahan niyo ako sa loob ng 21 episodes sa pag-aaral natin kung gaano ba kabiblikal ito. Sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu, himay-himayin natin ang pag-aaral na ito. Kumusta? Itong yung lingkod, Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At may nag-request sa atin na kung maari daw, sagutin natin itong nakakatakot na paninira. Nag-message sa atin si Sis Angel Amoma, dyan sa Japan. At sabi niya na kung maari daw ay... Sabi dito, hello bro Wendell, baka pwede mo itapik sa live mo. Maraming maliligaw itong vlogger na ito. 2,700 views na siya. Lalo na yung mga Katoliko na kulang ang kalaman. Salamat bro. So, request to ni Sis Angel Amuma. Hello Sis Angel. Diyan sa Japan. So, ating sasagutin, nakakatakot na paninira. Pero ibuking natin mga kapatid. Dahil gumagamit siya ng aklat ni Ralph Woodrow. At iyon talaga ang ginagamit na parang pangalawang Biblia sa mga anti-Katoliko laban sa simbahang Katoliko. Pero alam nyo ba, o baka ngayon lang ninyo nalaman, na si Ralph Woodrow ay kaniyang may inilabas siya na pahayag kaugnay sa naturang aklat. Opisyal, pinablis talaga niya. Binawi niya ang nakasulat sa kaniyang aklat. Ulitin ko ha, na ginamit nitong anti-Katoliko yung aklat na Babylon Mystery Religion by Ralph Woodrow. Alam nyo, binawi na ni Ralph Woodrow. May inilabas siya sa kanyang website na yung akusasyon niya sa laban sa simbahang Katoliko ay binawi niya. Pero ginagamit ito ng Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, lalo na sa Saksi ni Jehovah laban sa simbahang Katoliko. Napansin niyo ba mga kapatid? Ang Satanic Church, di yan binanata ng Iglesia ni Cristo, ng Seventh-day Adventist, ng Saksi ni Jehovah. Sila ay nagkiisa sa simbahang Katoliko. Diba? Ang Islam, na yung mga balik Islam, grabe ang banat sa pananampalataya ng Kristyanismo. Pero, yung Seventh-day Adventist, yung grupo ng Iglesia ni Cristo, grupo ng Saksi ni Jehovah, di din binanatan nila. Katoliko talaga ang kanilang binanatan. Bakit? Dahil alam niyo na, ang Katoliko ay nasa katotohanan, tunay na Iglesia. At Juan 8:44, si Satanas ay ama ng kasinungalingan, kaya galit ang lahat ng mga sinungaling sa tunay na Iglesia dahil dala niya ang katotohanan. Ito ang ating tatalakayin, isa-isahin natin, himay-himayin din natin. Baka sa narrator nito ay di pa niya alam na recount na, binawi na sa author yung aklat na kaniyang isinulat
laban sa simbahang Katoliko. Kung alaman niya, pero patuloy niyang ginagamit para sa paninira ng simbahang Katoliko, ibig sabihin, isa lang ang dahilan. Nagbulag-bulagan para makahikayat ng mga inosenteng miyembro. Gaano ba katotoo na ayon sa ibang mga Bible scholars na Una, dito ang kanyang introduction, gaano ba katotoo na ayon sa mga Bible scholars, mga plural. Pero pansinin ninyo na sa kanyang narration dito mga kapatid, kahit sinabi niya na sabi ng mga Bible scholars, ni isa sa sinabi niyang Bible scholars ay di niya binanggit. Bakit? Dahil alam nyo, wala naman talagang Bible scholar na nagsabi na ang simbahang Katoliko ay siyang katuparan sa tinatawag na Babylonia. At yon ang dahilan kung bakit yung binasa niyang aklat at ginawa niyang referensya na ang may akda ay si Ralph Woodrow ay binawi na. Matagal ng panahon binawi. Nakapublish yan sa kanyang website at sisilipin natin mamaya ang website mga kapatid. Tuloy natin. ang reliyong Romano Katoliko ay nasulat na sa Biblia. Gayon din kung ano ang ito'y kontradiksyon mga kapatid dahil kadalasan sa mga anti-Katoliko sasabihin nila na hindi sila maniniwala sa simbahang Katoliko dahil ang Katoliko hindi na basa, di makikita sa Biblia. Pero sabi niya, ang Iglesia Katolika ay nasusulat na sa Biblia. Una, baka alam niya na dito mga kapatid na may Protestant na tinatawag na paraphrase Bible na mabasa ang Catholic. Saan ba yan mabasa natin ang Catholic? Ito mga kapatid, silipin natin. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, ito ang mabasa natin. Pansinin ninyo, mga mahal na kapatid. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Then I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic church. Under me, their only universal head and shepherd. Ito po ang salin dahil gusto nila letra por letra na mabasa sa Biblia. At meron pang iba pang mabasa natin, mga mahal na kapatid. Ituloy muna natin. Giging role nito sa ating panahon at sa mga huling araw. Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang theory na ito? So, paano umano nabuo nila ang theory na ito? So, kung sasabihin mong theory, ibig sabihin na ang pinagbatayan niya, theory, it needs to be proven. Hindi facts. Theory lang. Buti alam niya. Pero ang tanong, kung ginagamit niya ang aklat ni Ralph Woodrow na ang pamagat Babylon Mystery Religion, dahil ito talaga ang kanyang ginagamit at binanggit, alam ba niya, no? Alam ba niya na yung, sandali, may nabasa ako din noon, at kung merong isang pari sa nakasaksi, ano yan? Sige, mamaya na. Mandiriga Lela, Katoliko ako, pero di ako maniniwala sa Roman Catholic practices. Kasama na ang Rebulto Santo Pope, ang Roman Empire ang nagpapako kay Jesus. Sila din ang pumamatay sa tunay na Catholics. Yun, kapatid, so ibig sabihin, ikaw ay na lagyan talaga ng tinatawag na virus galing sa
ibang pananampalataya. Mahirap po kapatid kung ang batayan mo ay story, hindi yung history. Bakit? Una, kung kaya naalala ko talaga yung kwento na may isang manok na ang itlog ng pato ay siya mismo ang hanggang nabiak na ito, sumusunod sa kanya yung mga maliliit na pato. So akala nila yung manok talaga ay kanilang ina. Pero yung mga maliliit na mga pato na sumusunod mga kapatid sa manok, nang nakita nila ang ilog, doon, lumalangoy, lumilitaw ang kanilang pagiging pato. Ganon din ang mga nag-claim na sila'y Catholic pero lilitaw ang pagka-anti-Catholic dahil nakabatay sa tinatawag na story, hindi yung history. Bakit? Una, sino bang pinipersecute sa Roman Empire before the conversion of Emperor Constantine? Tapusin ninyo ito dahil pupuntahan natin. Pero sisilipin natin para di tayo nagbatay sa story versus history. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. Ito ang mabasa natin. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme on all things, would not accept the emperor as God. So kita nyo, sino na Kristiyano ang inuusig sa Roman Empire before the conversion of Emperor Constantine? Batay sa history, the Catholic Church. Ang Katolikong simbahan, wala pa kasi Protestante sa panahon ni Emperador Cesar Nero. No? Wala pa. Ang Protestante ay lumabas lang kailan? Sa taong 1521, 1522, doon ang pagkatatag ni Martin Luther sa Lutheran Church. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl John Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.